Simulan na natin ang episode 2. Matapos ang araw na yon, si Takamura ay nagkaroon agad siya ng komersyal sa TV. Isang energy drink, Champion Royal Sea, ang pangalan ng produkto. At sinasabi nga nito ang epekto ng energy drink. At napanood agad ito nila Ippo at Itagaki sa TV. Hindi sila makapaniwala kay Takamura. Nakita niyo ba yung komersyal sa TV? Sabi ni Aoki. Oo, lahat kami ay napanganga. Sagot nila Ippo. Wala pa akong nakikita o napapanood na natural lang ang pag-arte. Sa pag-endorso ng ganun, gusto ko rin ang magkakameryal, sabi ni Aoki. Iniisip ko kung ano kayang ipapa-endorso nila sa akin. At nagsalita si Itagaki. Pero nakakamangha. Nakuha niya yung trabaho na yon bago pa man ang naging laban niya. Hindi niya man lang naisip na maaari siya matalo, wika ni Aoki. Kaya yun ang nakakabilib sa kanya. Kinailangan niyang matutunan nang maging malaki ang puso niya para sa 2 class na mayroon siya ngayon, wika ni Aoki. Kailangan kong matutunan yon sa kanya, sabi ni Itagaki. Habang seryoso na nag-e-ensayo ng job, napatingin si Ippo at Aoki kay Itagaki. Kahit ibang level na siya, kung at sa pagiging 2-word class, maaari kong magamit ang ilang pointers para makatulong na abutin ang aking goal. Sabi nga ni Itagaki, magiging The East Japan, Rookie King ka. Kung mananalo ka pa ng 2 beses, puri ni Ippo kay Itagaki. Hindi mo kailangan matuto sa kanya. Malaki rin ang hangarin mo, katulad sa kanya, banggit naman ni Aoki. Ako? Siguro nga, wika ni Itagaki na nakaniti. Nasaan ba si Kimura? Sa tingin ko, hindi siya pupunta ngayon dito. Usapan nila Aoki. At biglang dating ni Kimura. Ano? Sa wakas nagpakita ka. Mukhang hindi ka maayos ngayon, wika ni Aoki. 3 araw na ang nakalipas matapos ang laban nyo. Hindi pa rin ba kayo nakaka-recover sa mga natamo nyo sa laban? Tanong ni Ippo kay Kimura. Isa yung malupit at mahirap na laban. Pero sa tingin ko, maayos naman na ang katawan ko. Pero mayroon akong isang bagay na talagang nag-aalala ko. Sabi ni Kimura. At dagdag pa nito. Nandito ba si Takamura? Biglang tanong ni Kimura. Sa tingin ko, darating siya ngayon, sagot ni Ippo. Ah, ganun ba? Anong meron? Hindi ka ba nag-aalala para doon? Sabi ni Kimura. Nasabi nga ni Takamura sa 2 matapos ang laban niya yung pangako nila kay Takamura. At naalala ni Aoki. Wala daw siyang ideya kung anong sinasabi ni Takamura. At tinanong niya si Kimura kung maideya ba siya doon. Oo, noong napag-isip-isip ko, sagot ni Kimura, eto yun. At ipinakita ni Kimura ang 2 picture ng boksingero. At kakaiba ang estilo ng mga buhok nila. At naalala ni Aoki ang pustahan nila kay Takamura. Anong sinasabi mo, Kimura? Gagawin lang natin yang buhok na yan kung sakaling hindi tayo nanalo sa laban. Pero tabla ang laban natin. Kaya ibig sabihin doon ay hindi tayo natalo sa 2 laban natin, sigaw ni Aoki. Nagulat si Ippo at Itagaki sa narinig nila. At sinabi nila na hindi nga sila natalo. Pero hindi rin sila nanalo. Eksakto. Sa tingin ko, okay lang kasi hindi tayo natalo. Pero mayroong butas sa salitang ginamit. Sa madaling salita, naglagay siya ng patibong para sa atin. Paliwanag ni Kimura. Hindi pwede. Ang nakalaban natin ay sobrang lakas at ginawa ko lahat ng aking makakaya. Sa tingin mo, uubra yan kay Takamura ang mga sinasabi mo. Kapag lalo pa tayong lalaban sa kanya, lalo pa siyang. Tapos ikaw, gusto mo akong tumahimik na lang at maging isang papaya, wika ni Aoki na hindi alam ang gagawin. Anong gagawin natin? Sabi ni Kimura na hindi na rin din alam kung papaano ang gagawin. Bahala ka. Kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Pero ako, lalaban ako, sigaw ni Aoki kay Kimura. Labanan ang may hawak ng 2 class. Kalabanin ang world champion, sabi ni Kimura kay Aoki. At biglang nalugmok agad si Aoki nang maisip niyang kakalabanin niya si Takamura. Wala na tayong pag-asa, sabi ni Kimura. At biglang tumakbo si Aoki. Hindi, sigaw nito. Nagulat sila Ippo at Itagaki. Subukan niya akong huliin at sabihin mo kay Takamura na isa siyang kae. Kung makita mo siya, sigaw ni Aoki habang mabilis na tumatakbo papalabas sa gym. At nung pagkabukas niya ay biglang naroon na pala si Takamura. Sinong shithead? Tanong ni Takamura. Nagalit ang mukha. Halos napaiyak na si Aoki nang makita niya si Takamura. At binati agad nila Ippo at Itagaki si Takamura sa nakaraan niyang laban. At bigla niyang pinatulog agad si Aoki. Bagsak agad ito. Mayroon siyang dalang gunting. Kagaya nga ng inaasahan ko. Ang sabi sa isip ni Kimura. Na yon, tungkol dun sa pangako niyo, sabi ni Takamura. Nangiting-ngiti. At biglang nagpawis agad si Kimura.
Nasa panganib si Kimura, anong gagawin natin? Sabi nila Ipo at Itagaki. Tungkol dun sa pangako namin. Hindi ako nanalo, pero hindi rin naman ako natalo. Sabi ni Kimura kay Takamura. Hindi ba ibig sabihin dun ay kalahati lang dapat? Kalahati, sabi nga ni Kimura. At nag-iisip itong si Takamura. Kalahati lang tama. At mukhang wala nang magawa si Takamura. Kung ganoon man ang kaso, at ginupitan na nga ni Takamura si Kimura. Natawa si Takamura sa gupit niya kay Kimura. Sige, sa tingin ko okay na yan, sabi niya. At ang dalawa na si Ipo at Itagaki ay hindi makapaniwala. At para dito naman sa isa, wala pa siyang malay hanggang ngayon, kaya gawin na natin. Hahawakan ko siya, sabi ni Kimura. Bumaliktad na siya. Dapat hindi ako magigisang katulad niya na isang oportunista, ang sabi sa isip ni Itagaki. Sandali lang. Gagawin mo ba talaga yan, Takamura? Sabi ni Ipo. Meron akong picture, kaya madali lang ito. Para sa akin, sagot ni Takamura. At nagsimula na ang dalawa. Hinawakan na ni Kimura si Aoki habang ginugupitan ito ni Takamura. Hindi makapaniwala ang dalawa. At mukhang nahihirapan si Takamura. Si Aoki ay malit lang ang buhok. Malabong maging kagaya niya ito ang nasa isip ni Kimura. At mukhang iba na ang kinakalabasan ng paggupit ni Takamura kay Aoki. Tapos na, sabi ni Takamura. Nainahambing na nga niya ang gupit niya sa litrato. At pinagmamasdan ito nila Ipo at Itagaki na halos hindi nila may paliwanag. Ahem, biglang wika ni Coach Kamugawa na dumating na rin. Narito na pala ang lahat at binati agad ni Coach ang mga lumaban na sila Kimura, Aoki at Takamura na naging laban na nila. Salamat, sabi ng dalawa. Alam kong gusto mong magpahinga ngayon, pero marami pa tayong gagawin na trabaho. Ngayon, para sa'yo, sabi ni Manager Yagi kay Takamura. Iyon talaga ang kapalaran ng National Star. Sagot naman ni Takamura. 2 interviews, 3 tampok sa TV, at 2 request na commercials. Paliwanag ni Manager. Kung ganun, gagawin ko ang lahat ng yon. At nagising na si Aoki at nagkakasaya na nga sila, Takamura, dahil din sa commercial niya sa TV. Yagi-san, gusto ko rin ng commercial. Wala akong pakialam kung nasa gilid lang ako ng screen, sabi nga ni Aoki. At napalingon agad sila Manager Yagi. At si Coach, sabay-sabing, kahit naging tabla ang iyong laban, mahirap naman ang iyong naging laban, kaya magpahinga ka muna, sabi ni Coach. Pero bigla siyang napatigil nung makita niya ang itsura ni Aoki. At bigla niya itong pinagpapalo ng tungkod niya. Bakit po kayo nagagalit sa akin, Coach? Sigaw ni Aoki. At nakita na nga ni Aoki ang nangyari sa buhok niya. Kinabahan ang lahat sa magiging reaksyon ni Aoki. Nakita na niya ang mushroom ng buhok niya. Ano to? Sigaw ng malakas ni Aoki. At galit na galit ito. Anong nangyari sa ulo ko? Sigaw niya. Aoki, kumalma ka lang, sigaw nila. At matapos nun, ay nagsiuwian na sila Ipo. At bumisita si Itagaki sa bahay nila Ipo. At napag-uusapan nga nila si Aoki. At ang gym na wala na munang masyadong nag-iensayo dahil karamihan ay nagpapahinga muna. At bigla na lang napanood ang bagong komersyal ni Takamura. Ang pangalawang komersyal ni Takamura, sigaw ni Itagaki. Pero si Ipo ay mukhang may malalim na iniisip. Anong problema? Tanong ni Itagaki. Kakaiba na. Nakakakita ka ng isang boksingero sa TV na wala sa laban. Ang kinukuha lang talaga para sa ganyan ay ang mga sikat na tao, sabi nga ni Ipo. Maloko nga siya, kaya hindi natin napansin ito. Pero kapag makakakita ka ng isang bibihirang bagay na ganito, marirealize mo na kakaiba siyang tao. Oo, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko ang mga sigaw nila. Masaya ako na naroon ako. Magkaroon ka ng 2 class division. Isang pangarap lang. Pero kay Takamura ay hindi isang pangarap lang na hindi malayong abutin. Inaabaman ko kung hanggang saan kalayo ang mararating niya, sabi ni Itagaki. Tama, sabi din ni Ipo. Dapat din maging concerned kayo sa sarili nyo. Biglang sabi ng nanay ni Ipo. Oo, tama yon, sigaw ni Ipo. Magiging isa kang rookie king. Oo, gagawin ko lahat ng makakaya ko, sigaw ni Itagaki. At nagsimula ng kumain ang dalawa. Broccoli, ang sarap, sabi nila. At bigla nilang nakita sa TV si Aoki, ang komersyal ni Aoki na broccoli na nahahawig sa buhok niya na siya na daw si Broccoli Man. Laking gulat nila, Ipo at Itagaki sa komersyal ni Aoki. Pero mabuti at nagkaroon siya ng komersyal na bagay sa kanya. At dito po nagtatapos ang episode 2. Maraming salamat po.